Morning and few flacos de creux. Good morning! Okay. So, today is the most awaiting day. Ay, ala, sorry. Sige na, pungko na ka mo. Wala ko. Today is the most awaiting day to commemorate the success of our completers and graduates. Also, today marks the 11th graduation exercises and the 15th moving ceremony of this school and Sunyo Elementary School with the theme Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan na bagong Pilipinas. By the way, allow me to deliver my message in different language or dialect so that everyone in this venue will understand. So let's start. So when I was invited to be the guest speaker of this completion and graduation ceremony, I directly said to my sister who invited me na, no, nganong ako man, nga wala man ko'y napatunayan, wala pa ko'y mga daghang mga achievements. Dili man ko graduate dira nga school, o isa pa, daghan pa man dira aside from me. And I still remember nga giingnan ako siya, sige, magsugot ko na mag-guest speaker ko kung mapasa nako ang board exam for professional teacher. After a day nga nigawas ang result, no choice nako kay nipasa man jud by God's grace. And perhaps I'm not here by accident, but with purpose to inspire and motivate our dear completers and graduates. In year 2012, I finished my elementary education at the Talbatong Elementary School, now called as the Talbatong Integrated School. Dili na ko ma-imagine nga 12 years ago, parihara ko ninyo nga sa bangko lang, nagapaminaw sa mga words of inspiration, muhatag og welcome remarks sa ilagi class salutatorian. And see, unsa ka maayo ang Ginoo. Naana ko sa inyong atubangan, nagtindog, para ako na pod ang maghatag og mensahe nga unta makahatag og inspirasyon o guidance as you continue to your next journey. During my elementary graduation, ako nahagit sa mga challenges nga gipangbungat sa among guest speaker ug hangtod karon mahinungduman gihapon nako ang maong motivational words or phrase nga nag-ingon, dili magluya-luya kay malugi ka. A simple word pero dakog impact alang sa ako nga tinuod jud di ay nga kung magluya-luya ta, dako jud chance nga ma-failure ta. Say daw graduates and completers, ingnan yung mga katapad, dili magluya-luya kay malugi ta. Go! Again, dapat kusog. Okay, very good. Thank you. Gani sa inyong pagpadayon sa inyong pag-eskwela, I hope na buhaton po ninyo kini bilang giya kay kabalo ko og kamo nga layo og daghan pa jud ang atong maagian para makabot ang atong mga pangandoy sa kinabuhi kaysa gusto man nato or dili na adyoy panahon nga magluya or kapuyon ta. Pero permente nato tandaan nga okay ra kaayo kapuyon pero walay rason nga dili ta magpadayon para sa atong kaugmaon. Sige daw. Kamo, ready na mo para sa iyong kaugmaon? Yes? And I hope so. My journey as a student was not easy. Full of roller coaster rides, ups and downs experiences. May mga panahon pa gani nga makahuna-una ko nga dili na lang mo padayon kay gikapoy na lagi. Imagine waking up early in the morning para mag-prepare para mag-eskwela, ang pagbaklay og 2 hours. Paadto o pabalik para lang jud maka-eskwela adlaw-adlaw. Mag-ulan man o mag-init, kailangan jud mo eskwela.
Maarang-arang na lang kung may truck or motor nga moagi para makapang-hitch ug maglisod pa man og palit og motor sa una, lisod pa jud ang dalan. Maong i-prefer na lang namo nga magbaklay. Nahinumduman pa nako nga sa una maghilak na lang ko kay mahadlok man ko sa dalan kay bakilid. Makilid man og gamayng tawo lagi, mabiyaan jud kay paspas kaayo ang akong mga magulang ug mga kauban magbaklay tunga sa kabagnutan. Pag-abot sa eskwelahan, basa na kay kabagnutan man mo agi para dali maabot sa eskwelahan. Manimaho nagpinya kay sayo pa lang magkuha naman og pinya sa dalan, and worst, manimaho pa jud og singot kay layo man ang eskwelahan. And sa nakita nako ganiha nga ang parents sa atong mga graduates and completers are most of them are my classmates. So I know nga makarelate jud mo og ingani nga experience kay kabalo ko nga naging classmate ta mo and naging sabay pud tag baklay sa dalan sa una. Now you are very lucky nga naa na mo yung eskwelahan sa inyong tugkaran ug wala nay rason nga dili na mag-eskwela kay matud pagani sa atong mayor sa sa Malungon, Attorney Maria Teresa D. Constantino, dili sala ang gipanganak kita nga pobre. Pero dakong sala nga wala kitay gibuhat ug mamatay na lang nga pobre gihapon. My dear completers and graduates, there's no reason for turning back. Buhata kini inyong mga pag-eskwela as stepping stone and susi para makabot ninyo ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. When I entered high school, same routine gihapon. Magbaklay gihapon o lucky and grateful na kay usahay na amay motor nga masakyan paadto sa eskwelahan. Ang akong mga magulang, mga bright o maalam, og ako as a second to the youngest child of Tatay Udang and Nanay Ibing, I was challenged and pressured kay dapat pareha pud ko nila nga mga honor student. Kay gusto lagi maging honor student, tanan nga pagpaningkamot akong gibuhat kay basi ako ra ang dili maging awardee sa amoa. Tanan extracurricular and co-curricular activities apilan kay bida-bida man. Ug kaluy-an naging consistent honor pud baya. And at the very young age, nag-apil-apil na pud ko or na-elect as SPG officer and naging SSG president for 3 consecutive years. Sa amo ang time, and that was starting point and training ground of my leadership journey. After a month, when I graduated and finished my senior high school studies, I decided to run for the position of the Sangguniang Kabataan Chairperson in 2018 ug another pabor gikan sa Ginoo kay nakadaog og natagaan og chance nga moserbisyo sa katawhan. Ug dito nagsugod ang tanan nga kalisod o pagduha-duha kay gani naay ginaingon, with great powers comes with great responsibility. Hangtod nagpadayon ko sa akong college journey ug dito ni samot kalisod kay laliman ka ipagsabay ang imong responsibilidad sa pag-eskwela ug bilang isa ka leader sa mga kabatan-unan. I enrolled at MSU Jensen ug nakipagsapalaran para ma-enroll sa akong gusto na course, which is the agriculture engineering. Pero unluckily, wala ko nadawat ug naka-enroll sa maong kurso tungod kay puno na o wala nahaom sa akong strand sa akong senior high school. Ug gipasa or gi-refer ko sa kurso nga dili nako gusto, maong nagdesisyon ko nga muundang na lang sa akong pag-eskwela. Maybe it's a redirection for me kay grabe nga breakdowns kay tungod pressure ko kay basi dili nako makahuman sa akong pag-eskwela. I opened up sa akong family, sa akong ginikanan ug igsuon nga nalisdan ko ug nisugot na lang pod sila sa akong desisyon. On the next sem, nagdesisyon na sad ko na mobalik og eskwela, maong nag-enroll ko sa usa ka pribadong eskwelahan, mao ang Holy Trinity College of General Santos City nga
Diri nako na human ang kurso nga BS Ed Mathematics for more or less 5 years. Kay lagi regular student man ug maong wala nakuha ang ginadream nga Latin honor, kay lagi daghan pagbagsak tungod sa online class sa panahon nga naapatay pandemya. Pero sugakod o nipadayon lang gihapon. During these times, I learned to be independent. Kay wala na may ginikanan sa akong tapad para mag-adjust, para mag-uban-uban sa akoa, kay kailangan pud nila magtrabaho para sa among pamilya. Grabe nga mga adjustment kay lagi bago na sad nga community. It wasn't as easy jud og there are times nga makakita ko sa akong classmate nga makaingon ko nga hunta parehara ko nila nga ang pag-eskwela lang ang ginakabudlayan ang ginaasikaso. Meeting dito, meeting diri, ipatawag dito, patawag diri. Pero wala na ko'y nabuhat kay mao may calling sa ako ug naamay gisudlan maong kinahanglan nato patunayan. Ang kakulangon sa pinansyal ang maoy pinaka-problema when I entered college. And kabalo ko nga makarelate jud ang tanan ni Ani. Akong mahinungduman nga bahalag walay kaon basta naalang pamasahe paadto sa eskwelahan ug mapalit ang mga importante nga mga panginahanglan ug kinahanglan nga mulaban lang. Fast forward, nahuman nako ang college journey nako pero mao lagi wala nako nakuha ang akong dream nga maging cum laude or any Latin awards pero naadjay purpose ug rason ang Ginoo ug gilid ko niya sa mga butang nga kung asa ako mag-excel. Ug dili man sa pag-alsa sa sarili nakong bangko, nahuman nako akong term as SK chairman for 5 years nga naging awardee SK sa Datal Batong as Governance Exemplars for Meaningful Service or Search for the Best SK for in the year 2020 to 2023 and kato naging 3 consecutive years sa munisipyo sa Malungon, probinsya sa Sarangani ug sa Rehiyon 12. Of course, dili nako maabot ang mga achievements nako kung wala ang mga tawo who were with me in reaching this far. Especially to my family nga ara diri may nanay and sa akon nga mga igsuon, sa akon nga tatay. Thank you so much sa unending support nga despite of mga problema, despite sa mga trials sa kinabuhi, naagi hapon mo at may back who is always supporting me nga hangtod karon naagi hapon mo nga naa sa ako ang kiliran nga ready nga magsuporta para sa ako. To my family, sa ako mga auntie, sa mga uncle nako who is always supporting me, nagamotivate sa ako ang kailangan jud mag-eskwela. And now, I hope na maging proud and proud mo nga nakuha na jud nato ang atong ginapangandoy nga usa na gid ka licensed professional teacher. So to our dear graduates, no, graduate naman jud mo sa inyong elementary na I hope ipadayon ninyo o dili dapat angay nga buhaton nato ang mga butang nga mag-lead sa ato para dili makahuman. Gani, unsa gani ang ginaingon ni Dr. Serizal? Unsa man? Ang kabataan ay pag-asa. Oh, tama si Sir Joel. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero subong nga panahon, no, hindi na naton ma-consider nga ang tanan nga mga kabatan-unan amo ang future sa aton nga katilingban. Kay nga man. Kay karon pa lang gahimo na sang mga or problema na sang katilingban. Paano ta maging future sa aton nga community kung karon pa lang problema na ta sa katilingban. Amo nga subong mahambal naton nga ang kabataan pag-asa ng bayan kung mapuslan. That's why ina-encourage ko gid ang tanan nga mag-eskwela kay para matabangan naton ang aton nga pamilya, ang aton nga sarili, and of course magbalik kita sa aton nga community
para maghatag sang suporta para sa ikauswag sang tanan. To our dear parents no nga ara man diri subong na kung wala man ninyo nahuman yung mga pag-eskwela, I hope nga ning mga kabataan ninyo nga ara diri sa gagraduate karon no nga unta suportahan naton, hindi naton pagpaasawahon dayon no kay for your information, ang Datal Batong is isa na sa pinakadamo sang kaso sang teenage pregnancy. And ako as advocate for that issue sa almo na nga problema, isa pud ko nga nagaproblema pud sila nga aman kay nga problema man sila sa katilingban. Sa sunod nga panahon mangayo gyapon suporta, mangayo sang hinabang sa gobyerno. So paano naton ma-level up ang aton nga kinabuhi kung karon pa lang paasawahon na naton aton kabatan-unan nga sila unta ang maging susi, sila ang maging way para mahawas kita sa kapobrehon. Kay gani hindi rason, hindi solusyon ang pagpaasawa sang aton kabatan-unan para makakwarta or para masolusyonan ang mga problema. Please lang gid parents, suportahan naton ang aton nga mga kabataan. To the teaching staff of Nicomedes Aisunyo Elementary School, thank you so much for honing these young minds. No, I hope na children or mga graduates naton madala ninyo kung ano man ang mga gintudlo sa mga teachers naton diri sa Aisunyo. And of course, thank you so much no for giving me the opportunity na maging guest speaker sa Subong. I have a lot of story to tell pero in respect of time no, kailangan na naton tapuson. And I hope na bisan amo lang to kadali nga mensahe. And I hope na motivate man or nahatagan man sang inspirasyon sa amo lang to nga simple nga message. So again, salamat sa pagpamati ninyo, salamat for inviting me, and salamat for having me this morning. And I hope na magpadayon kita kag mabuhay ang batch 2023-2024 and advance congratulations sa inyong tanan kag maayong aga sa atin.